Sa mga nagdaang kabanata, ang ating bida ay nakasagupa ang alon ng mga halimaw. Kaya naman simulan na natin ang episode 4. Magtungo tayo na kung saan ang mga hunter na ito ay nakasagupa ang Falcon Hunting Team. Ang Falcon Hunting Team ay isang mga hunter ngunit sa di inaasahang pangyayari. Ang Falcon Hunting Team ay natalo ng mga halimaw kaya naman sila ay naging isa na ding halimaw sa pagkakataong ito. Kaya nahihirapan sila dahil lalong lumakas ang Falcon Team dahil nga sa naging halimaw na ang mga ito. Dito nga makikita natin sa mukha ng leader ng hunter na ito na nahihirapan siya. Nasabi pa nga niya sa kanyang sarili kainis, kahit bangkay ito, mas malakas talaga ang lakas nito kaysa noong nabubuhay pa. Hindi lang yun, meron ding man-eating flower boss, kaya naman sa pagkakataong ito sinigaw ng leader na umatras sila. Makikita na nga natin dito ang kanilang pagsusumikap na makaalis sa nakababahalang sitwasyon. Ang kasama nilang assassin ay tuluyan ng hindi nakaligtas at ganun din sa kasama nilang healer na makikita natin na wala na itong buhay. Nasabi na lang ng kanilang leader, nakakainis, patuloy silang lumalapit sa amin, at ang nakapula naman na hindi na may pinta ang mukha. Napaisip na lang siya na buwiset bakit sobrang lakas nila. Makikita na nga natin dito na ang leader nila ay gumawa ng paraan para makaalis sila ng buhay. At ang nakapula naman na habang pinagpapawisan nito, naisip niya na pumunta siya dito para sa pera, at sa item, isang kalukuhan kung sasayangin ko ang buhay ko dito. At dito nagalit ang leader habang nakatingin siya sa kasama niyang nakapula na sabi pa nga niya, ano sa tingin mo ang ginagawa mo, magkasama tayo sa isang kupunan? Sumagot naman ang nakapula na sabi pa nito paumanhin, kailangan kong subukang pabagalin ang mga ito para makatakas ako. Dagdag pa nito habang tumatakbo palayo, magsusunog ako ng ilang insenso para sa iyo pagbalik ko, at tuluyan na niyang iniwan ang kanyang leader, na habang sumisigaw na lang ito ng buwiset kang siraulo ka. Habang nakangiting tumatakbo ang baliw na ito, nakausap ang kanyang sarili, wala naman masyadong mawawala kung tatakbo ako ngayon, at least nasa akin pa yung mga gamit na kinuha ko, makakagawa naman ako ng dahilan na na-wipe out ang team kapag nakatakas ako, at ang hindi niya alam, na may 6 tao sa kanyang harapan, at napasigaw na lang siya sa gulat dahil nabangga siya, at nanlaki ang kanyang mata nang makita niya ito ang ating bida. Nasabi pa nga niya, buwiset ka, ikaw ba yan basura? Sinagot naman siya ng ating bida, talagang pinagtaksilan mo ang iyong mga kasamahan para iligtas ang sarili mong balat. At lalo pa siyang nagulat nang makita niya ang nasa likod ng ating bida, na ang mga halimaw ay nilalamon ng madilim na aura, at nagtanong naman siya sa ating bida, ginawa mo ba ang lahat ng ito? Natigilan naman siya at napaisip ito na may halong pangamba, hindi ko pwedeng hayaan na mabuhay ito dito, dahil kapag nagkataon na sinumbong niya ako sa supervisory committee, katapusan ko na. At sinigawan na nga niya ang ating bida, at sabi pa nito, ayaw mo bang maging estranghero? Don't you want to stand out? Ngayon na ang oras, sige, at maging pagkain para sa mga halimaw, na habang nakatayo lang ang ating bida, at hindi siya pinapansin, at sinipa niya ang ating bida, lumabas naman ang system, na nakasaad dito, na trigger ang pagsusuri ng lakas, kritikal na kabiguan ng iyong sipa ay walang epekto sa target at backfires. Napahiga na lang ito at napasigaw sa sakit, dahil ang ginawa niyang pagsipa ay bumalik lang sa kanya, at sabi pa nito, buwiset ka, ikaw na mabahong basura, ano ang nangyayari? At hindi naman na nakapagtimpi ang ating bida, na sabi pa nga niya, isa kang baliw, ni hindi ka karapat dapat na tawaging basura. Kaya naman ginamitan na nga siya ng ating bida ng nakakakilabot na abilidad, na habang kinakaladkad siya papasok, napasigaw na lang ito at humihingi ng tulong sa kanyang magulang. At dito nga makikita natin ang ating bida, na pinapanood ang ginagawa ng kanyang abilidad sa mayabang na hunter, at sabi nga ng notification system, kasalukuyang isinasagawa ang pag-recycle ng basura, at maya-maya lang nagulat ang ating bida, dahil sa sinabi ng notification system na hindi na-recycle na basura. Nasabi na lang ng ating bida, na hindi talaga lahat ng basura ay maaaring i-recycle. Makikita naman natin na hindi tinanggap ng kanyang abilidad ang mayabang na hunter na ito na kung tawagin nating nakapula. Maya-maya pa makikita natin ang paglabas ng notification system, na nakasaad dito. Na-upgrade ang kakayahan sa pag-recycle, maaaring mag-recycle ng mga walang kwentang kakayahan na may pahintulot ng target, card ng karanasan ng sorcerer 3 minuto. Sabi ng ating bida habang kausap ang kanyang sarili. Kaya kung sila ay himatayan, ito ay itinuturing na pagsang-ayon. Maya-maya lumabas ulit ang notification system.
na nakasaad dito na gamit muna ang Sorcerer Experience card. At makikita na nga natin ang pagbagzo ng aura sa katawan ng ating bida habang nakapikit ito. Lumabas ulit ang notification system na nakasaad dito, nakuha ang kakayahang kontrol ng patlang ng apoy. Ang fireball ay nangangailangan ng 15 intelligence points, ang iyong intelligence ay 50 points. Nag-trigger ng overcasting effect, nag-evolve ang fireball sa Inferno Blast. Maya-maya pa habang busy ang ating bida, sa kanyang likuran ay makikita nating ang alon ng mga halimaw at ang leader ng hunter na nakahandusay sa sahig na wala ng buhay. At naramdaman naman agad ito ng ating bida, at para bang may plano ang ating bida sa mga ito, nasabi pa nga niya magandang pagkakataon ito, maya-maya lang itinaas niya ang kanyang kamay at unti-unting nag-aapoy naman ito, nasabi pa niya, paano ka naghahagis ng bowl ang apoy? Naalala ko ang ginawa ng lalaking iyon, at pagkatapos, at makikita na nga natin dito na pinakawala na niya ang tinatawag na fireball, ngunit sa hindi inaasahan ay sobrang lakas nito, kaya naman ang ating bida, ay natulala na lang ito, sa ginawa niya. At nasabi na lang niya na habang pinagpapawisan na nakanganga, hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataong mag-recycle, huwag mong pawiin lahat, at makikita natin ang paglitaw ng halimaw sa likuran niya, at dito nga umatake na ang halimaw sa likuran ng ating bida, naramdaman niya naman ito, makikita sa mga mata sa ating bida, ang determinadong muka, agad namang naiwasan ng ating bida ang ataking yun, at hinarap niya naman ito na may seryosong muka. Agad namang umatake ulit ang halimaw, ngunit bahagyang naiwasan niya lang ito, at agad namang nilabas ng ating bida, ang kanyang dagger, at inatake niya ang halimaw gamit ang dagger niya. Ngunit nasalag lang ito ng halimaw, kaya naman napagtanto niya, na wala pa akong natutunan na kahit anong kasanayan sa pakikipaglaban sa suntukan, at dito naman makikita natin ang leader ng hunter na nilalamon na ng abilidad ng ating bida. Nasabi pa nga ng ating bida, hindi mo nais na mabuhay muli ng bagay na iyon pagkatapos mong mamatay, sa halip ay maging aking tulong. Dahil nga sa ginawa ng ating bida, nakakuha siya ng kapaki-pakinabang na magagamit niya sa laban, at ito ang Golden Shield, na abilidad ng leader ng hunter. Agad niya naman itong ginamit habang malapit na ang halimaw sa harapan niya na para bang tatapusin ang ating bida, ngunit ang ating bida ay naghanda ito ng puwersa sa kamay niya habang hawak ang shield, at dito nga humiwalay ang ulo ng halimaw, habang ang ating bida naman ay nagliliwanag ang mga mata nito. At dito nga makikita natin na pinagmamasdan ang nakalaban niyang halimaw, sa pagkakaalam niya sa halimaw na ito, ay isang hunter na naging halimaw. Ito ang kasamahan ng Falcon Eye Hunting Team na unang pumasok sa Abyss Gate, bago ang ating bida. Sabi pa ng ating bida, paumanhin, kailangan kong i-recycle ang iyong katawan ngayon, magpahinga ka na sa kapayapaan. At lumabas na nga ang Proficiency Card, at nakasaad dito, nakuha ang Dagger Proficiency Card, maaari kang gumamit ng mga dagger tulad ng isang magnanakaw, at maglunsad ng isang bagyong parang pag-atake ng saksak, agad naman itong ginamit ng ating bida, at lumabas ang notification system na nagsasabi, nagamit mo na ang Dagger Proficiency Card, at makikita sa ating bida ang aura na nakapalibot sa katawan niya, dahil sa bago na namang abilidad at kagamitan. At nasabi na lang ng ating bida, habang nakangiti ito, na mas maliksi ang pakiramdam ng ordinaryong punyal sa kamay ko, at dito na din nagtatapos ang episode 4, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, at palike na lang po at subscribe, maraming salamat.